Morning guys, i-share ko lang kung ano yung mga daily routine ko dito sa bahay. At saka yung may nag-comment doon sa grupo ng France about sa kanyang trabaho sa kanyang amo. So gusto ko lang ding i-share kung ano yung idea at opinion ko. So hindi ko pwede siyang i-judge or bigyan ng negative na idea or vibes kasi wala ako sa sitwasyon niya. So, ang masasabi ko ate ay laban lang, keep on faithing to the Lord at trusting sa Panginoon. I do believe na okay yung kalagayan mo dyan. Medyo na-stress ka lang siguro sa trabaho at kay amo. So, yun lamang at tayo po ay mag-adjust kung saan tayo at be grateful kung ano yung sitwasyon natin sa buhay. So, ito ang ginagawa ko dito sa bahay. So, may nabasa akong comment doon sa grupo ng France. Ang sabi niya doon ay nagrereklamo siya kasi paulit-ulit siyang inuutosan ng amo niya na maglinis ng bahay, maglinis ng banyo, ng kusina. Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin niya, pero ang trabaho kasi ng katulong ay kung ano yung sinasabi niya. Baka hindi lang siya sanay na naglilinis araw-araw. So ako dito kay amo, araw-araw ako naglilinis ng bahay niya, vacuum, dusting, araw-araw yan. Ang pagmamap, isang beses lang sa isang linggo. Ang toilet, araw-araw. Ang kusina na paglilinis, araw-araw. At yung mga normal na ginagawa na katulad ng paglalaba ay twice a week at pamamalansya. So, nakadepende sa'yo kung gaano ka kabilis. So, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ni ate. Anonymous kasi siya. So, maraming nag-comment doon na malamang ang katulong na trabaho ay kung ano yung inirereklamo niya. So, hindi ko rin alam kung ano yung sitwasyon niya. Baka hindi siya sanay sa ganitong trabaho. Kasi minsan, madaling sabihin na mabilis ang trabaho sa bahay. Pero yung struggle, yung challenges, hindi lang kasi yung trabaho eh. Ang dami mong pakikisamahan yung anak, yung pamilya, yung mag-asawa. Tapos yung mga bata dito, feeling natin na mga Filipino, sila ay mga bastos. Kasi ang gagaling nilang sumagot. But it's not kasi they are expressing themselves kung ano yung kanilang nararamdaman. So normal lang yun sa kanila. At sa atin, syempre hindi normal na tayo ay mas matanda sa kanila. So, tayo talaga ang mag-a-adjust kasi tayo yung nagtatrabaho at tayo ang sinisweldohan. So, para doon kay ate, hindi ko alam kung mapapanood mo itong video na to. Keep on trusting the Lord at kailangan siguro nating magtiis. Habaan pa yung pasensya at higit sa lahat, tayo ay laging manalangin sa Panginoon. So, yun lamang guys ang aking video for today. Salamat at ako ay yung amo ko ang nag-grocery at hindi na aksaya sa oras ko kasi kapag sa akin ay marami akong trabaho pero yung tipong ako ay stay in ay parang per oras lang yung trabaho ko. Ina nga sila. Favorite ito ni Senyora sa strawberry at ni alagang panganay at bunso. Si Senyor hindi ko pa nakikitang kumakain. Fairness, wala to sa listahan. Binili ni Senyora. May bagong brand si Senyora. Actually, hindi siya bago pero ito ay yung sa normal. Ito ay pang kamay. So iba talaga kapag babae ang naggrocery. Kapag si Senyor, kung ano lang talaga yung ibinibili niya, yung dati niya is Skip. Last time, si Senyora din ang nag-iba nito. Pero the same brand. Pero kapag si Senyor, kung ano lang talaga. Ay, babae nga talaga.
Napaka-arte. Oh, thank you so much. God bless.